Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos yung manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw ng kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. My beloved child, I miss you. Amidst your busy life, I long for our connection. No matter how far you've strayed, I'm ready to embrace you. I know the weight you carry. You don't have to carry them alone. Come home. I long to celebrate your return. Forgiveness is waiting for you. A feast is waiting for you. I am here, and you are deeply loved. Today, we begin a brand new talk series. Sa talk 1 natin, ang ating title, Come Home. Sa Tagalog, uwi na tayo. Pero hindi pa ngayon, nagsisimula pa lang ako. These are our big messages, thank you, that we want you to bring home. Number 1, God misses you. I don't know who are hit by this first message. Kasi baka iba naman, hindi ako nami-miss ni Lord kasi lagi naman akong nasa Kanya. Ayan. Pero alam nyo, sa aklat na pag-uusapan natin sa Deuteronomy, talagang miss na miss ni Lord ang Kanyang bayan. Kasi palaging umaalis. Palaging tumatalikod. That's why the second big message is that God is your home. And this is specifically a message to the Israelites, the Jews, in the Old Testament. Kasi palagi silang nagliliwaliw. Kaya nga, nakakamangha. You've got to pinch yourself. In a span of 2 years, we are finishing the book of Torah. The first 5 books of Torah. Last year pa tayo nagsimula, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Again, that's quite an achievement. Kasi marami sa mga nagbabasa sa Biblia hanggang Exodus lang. Diba? Genesis, andyan yung kwento ni Adam at ni Eve. Exodus, andyan yung si Moses, daming interesting parts. Pero pagdating mo na sa Leviticus, naku, pang nosebleed na yan Numbers, di ba katatapos lang natin? At ito, Deuteronomy na tayo. Grabe. And we're unpacking important, practical messages, in fact, from these first 5 books of the Bible. Again, Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers, and now Deuteronomy are collectively called Torah by the Jews. At sa Torah po, sa mga Hudyo, ang tawag din nila dyan, the law. Andiyan dyan yung mga batas. And rightfully so.
Because that's where you find the 613 laws of Moses. Ang daming batas ng mga Hudyo. Pero really now, in Hebrew, sa salitang Hebreo, Torah means teaching. Sa iba siguro pareho lang yun teaching and law. Medyo pareho, pero maganda din i-distinguish natin. And it will mean a whole world of a difference, and it may change our understanding of reading these books of the Bible. Alam nyo kasi, yung batas, yung law, mahalaga yan. Tayo din ay may mga batas na sinusunod. Pero may mga batas kasi na yung panahon lang na yun. Tapos pag umandar na ang kasaysayan, pag umandar na ang panahon, hindi na bagay o hindi na angkop yung batas. Kaya mas magandang tignan natin yung pinag-uusapan natin as aral. Kasi pag aral siya, panghabang buhay. Pag batas, pwedeng applicable pa ba kaya ngayon yan? O sabihin ko sa inyo kasi diyan nagkakahiwa-hiwalay ang mga relihiyon. Halimbawa, respeto natin ang bawat pananampalataya at relihiyon. Pero bigyan ko kayo ng halimbawa, sa Old Testament, mahigpit ang mga batas sa pagkain. Yung isda, yung shellfish, yung may dugo, yung karne, bawal yun. Kasama yun sa napakaraming batas. Pero nung nag-New Testament na, mayroon ng mga sinabi ang Panginoon na hindi sa kinakain mo ang nagpapadumi sa'yo, kundi yung puso mo. Kaya may mga relihiyon hanggang ngayon, pinanghahawakan pa rin nila yung Old Testament na mga batas na yon sa pagkain. Nirespeto natin yun. Halimbawa, kilala nyo, may mga ibang relihiyon, bawal kumain ng dugo. Samantalang kayo, hilig nyo sa dinuguan. Pero kasi kanya-kanya ng interpretasyon sa batas na hanggang ngayon ba, bawal pa rin o hindi. Kaya maganda, instead of looking at as laws, look at them as teachings. Because for us, that's why we're studying as Christians, as Catholics, we must read the first 5 books not as God's laws for all eternity, but as God's teachings. Hindi batas panghabang buhay, pero aral panghabang buhay. Gets nyo? No? It makes sense, no? Because again, the 613 laws attributed to Moses found in the Torah were written for a specific time and place. Nagsisimula pa lang iayos ang bayan ng Diyos nun. Di ba? Kaya ang daming batas. Alam nyo, pag bata ka, ang dami mong batas sa bata. Tulog ka maaga, di ba? Kain ka gulay, di ba? Uwi kang maaga. Pag matanda ka na, wala na, alauna nang matulog, di ba? Lechon kawali na kinakain, di ba? Pero carry na niya yun di ba? Pero pag bata ka, nagsisimula pa lang yung kasaysayan ng ating kaligtasan dun sa Israelites, kailangan maraming batas. They were just starting their journey. Are you getting that? Pero, mas maganda siguro ngayon, tayo, hindi na naman tayo sakop ng Old Testament, bagamat marami doon, ang dala-dala pa rin dapat natin ngayon. Pero mas mahalagang tanong ito, Lord, how do you want me to love you today? Hindi, how do you want me to love you 6,000 years ago? Diba? How do you want me to love you 3,000? Tayo nagkakadiba-dibate. Kasi sabi noon, dapat bang sundin pa yan? O meron ng bagong sinasabi dyan? O meron ng bagong interpretasyon? Halimbawa, ito pa, palalim pa ng konting kaalaman. Ang Deuteronomy, again, the book that we're studying now, ang talagang ibig sabihin pa niyan ay second Torah. Uy, ikalawang aral, ikalawang turo. Bakit may ikalawang turo? Hindi ba sapat na yung unang turo ni Moses? Hindi. Kasi may nabago na sa mga Israelita. Ano nabago sa kanila? Yung una, nasa Ehipto sila. Remember? Tapos, tinawid sila ni Moses sa dagat pa nga. At nanatili sila sa disyerto ng ilang taon? Ayan. May mga nakakaalala naman ng aral natin. 40 years sa disyerto. Kaya yung mga batas sa disyerto,
pang-disyerto. Di ba? Paano sila lalong umayon? Ito, nung sinusulat na ito, papasok na sila sa promised land. In fact, nung umandar ito, nasa loob na sila ng promised land. Baka umabot na nga ng exile. Mahaba ang kasaysayan ng mga Hudyo. Kahit nakapasok na sila, nasakop na naman sila, napunta na naman sila isang bayan. Kaya yung mga batas, umaayon doon. Am I making sense with you? Umaayon, kaya kailangan ng second Torah. Bakit? Loving God in the desert may be different from loving God in the promised land. Of course, may mga common yun. Huwag kang papatay, huwag kang kahit naman nasa disyerto ka o kahit nasa promised land ka, bawal yun, huwag kang magsinungaling. Pero may mga specifics doon na iba na. Pero ang hahanapin mo dito ay yung basic, yung common. Yung whether Old Testament or New Testament, nasa disyerto o nasa lupang pangako, ano ang common? Ito na. Ito yung heart ng Deuteronomy. Yung Shema. Sabihin yung lahat, Shema. Nadinig na yan? Baka nanonood kayo ng The Chosen. Ayan. Ang Shema kasi, yan ang pinangkakapitan ng mga Hudyo. Dasal yan eh. It's so important that they should pray that twice a day. Once in the morning and once in the evening. Anong muna ibig sabihin ng Shema? Ang Shema sa Ebreyo, maraming ibig sabihin yan, mayaman ang salitang Ebreyo eh. Pero ang unang ibig sabihin yan, hear. Pakinggan. Sabihin yung lahat, hear. Ayan, makinig. Ayan. At ano yung pakikinggan natin? Ito. Ito yung word natin ngayon. Kumanta na tayong thy word. Pero ito, Deuteronomy 6:4-5. Yan ang opening speech ni Moses. Bago sila pumasok ng promised land na panghahawakan nila sa habang panahon. Ano yun? Basahin natin. Shema yan eh. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Una sa lahat, parang pamilyar, no? Teka, parang natinig kong... mamaya, balikan. Pero galing yan sa Old Testament. Galing yan sa Deuteronomy. Opening speech ni Moses na naging napakasagradong dasal ng bawat Hudyo na minana natin bilang mga Kristiyano. Kaya ang pananampalataya natin, Judeo-Christian. Ay, marami pa tayong matatamaan dyan. Pero ito pa lang, ito pa lang. Tignan nyo, ang dami ng ibig sabihin yan. Kunin lang natin yung isa. Ano yun? Next slide. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is... Ngayon, maaaring wala masyadong dating sa atin yan. Pero noon, nung sinimula nilang dasalin yan, nagulo ang buong mundo. Nagulo yung region nila. Bakit? Tanong nyo bakit? Nung panahon nila, lahat ng mga iba't ibang lahi, iba't ibang nasyon, maraming Diyos. Biglang eto sila, isa ang Diyos. Wow! Halimbawa, yung pinanggalingan nila, Egypt. Ang daming Diyos nun eh. Andun si Ra, andun si Isis, andun si Osiris, andun si Horus, andun si Anubis. Kung nanood kayong Damami, andun silang lahat, di ba? Sana yung mundo noon, sa panahon nila, na maraming Diyos. May mga major gods, may mga minor gods, may mga... Ganun yun. Yung Canaanites, yung pinuntahan nila, Canaan, ang daming Diyos nun. Nandun si Baal, andun si Asherah, andun si Anat. Kung ano-ano mga pangalan. Yung Mesopotamia, region nila. Ano ang mga Diyos nila? Ang dami. Ginopia pa nga sa Marvel Comics yung mga Diyos nila. Andun si Marduk. Andun si andun si Ishtar. So uulitin ko, nung panahong yun, lahat ng mga sibilisasyon, ng mga lahi, ng mga nasyon, maraming Diyos. Biglang eto sila, ang dasal natin, the Lord is one. Wow! Kaya nga ang Judaism,
ang more or less nagpasimula ng monotheistic religion. Ibig sabihin, yun yung relihiyon na iisa ang Diyos. Well, sa Islam, si Allah, no? Pero hindi yun ang pinag-aaralan natin. Tayo, at bakit nyo dapat malaman yan? Uulitin ko, ang pananampalataya mo kapatid, Kristiyano, Katoliko, galing sa mga Hudyo. Nabago lang yan ng kaunti o malaki nung si Jesus dumating na. Mas nilinaw niya. Okay? So yan pinanggagalingan natin. Pero ito dali na lang natin ngayon sa panahon natin. Sinasabi natin, bakit ang daming mga Diyos-Diyosan noon? Mabuti na lang. Nilinaw ni Moses, iisa ang Diyos, si Yahweh. Iisa ang Diyos Ama sa langit. Talaga? Ngayon sa modern world natin, baka polyistic din tayo. Ibig sabihin, marami din tayong Diyos. Kaya magtatanong tayo, are we really worshiping our one true God? Ay oo, wala naman akong Baal, wala naman akong Marduk, hindi naman ako nagdadasal sa mga Diyos-Diyosan. Talaga? Bakit halimbawa, bato-bato sa langit, tamaan wag magalit ha? Bakit halimbawa, pagpapasok ka ng business, mayroong pusang gumaganon. Katabi ni Santo Niño yun, para doble swerte. Diba? Bakit kung ano-ano yung mga pamahiin natin na mas minsan naniniwala pa tayo doon kesa sa dasal. Kaya nga nung namatay nanay ko, dami na namang mga pamahiin. Huwag kayong maghahatid, huwag maghahatid. Bakit? Bawal yun, may patay. O huwag kayong magdadala ng mga pagkain. Bakit? Bawal yun. Sabi ko, tigil nyo nga yan. Mga Katoliko tayo, mga Kristiyano tayo. Huwag kayong maniwala dyan. Ang mahalaga, walang itim na pusang dumadaan. Diba? Minsan naniniwala. Ito pa. Ha? Baka ito ang modern na mga Diyos natin. Ay, hindi masama ang pera, ha? Pinag-usapan lang natin yung finances last Sunday, kailangan yan. Pero pag ang pera, doon na umikot buhay mo. Hindi masama ang kapangyarihan. Lahat tayo may kapangyarihan. Tatay, may kapangyarihan sa pamilya mo. Nanay, manager, teacher, police, lahat tayo may kapangyarihan. Mahalaga yan. Pero pag doon na umikot buhay mo, kasikatan, hindi naman masamang sumikat ka na lalo na ginagamit mo yung pagiging nakilala ka sa mabuti. Pero kung ipagpapalit mo na lahat, ano ulit yung Shema? Love God with all your heart, your soul, your strength. Dinagdagan pa nga yan, your mind. So ano ibig sabihin nun? Yung buong buhay mo, saan nakatuon? Again, hindi masama ang pera, hindi masama ang kapangyarihan, hindi masama ang kasikatan. Pero kung buong buhay mo, heart, mind, soul, strength, nandun, tanong tayo, baka yan na Diyos mo? Gets nyo? Ay kayo, malinaw. Andito ko ngayon, linggo. Ibig sabihin nyo, alam nyo kung sino ang Diyos nyo. Amen? Baka ako tinatamaan dito, I'm talking to myself. Baka ito na mga Diyos natin ngayon. Simple lang. Noon, paggising natin, ang una nating ginagawa, magdasal. Ngayon, paggising, ang unang ginagawa, chinecheck kung may message. Bago matulog, nagdadasal tayong sama-sama noon. Ngayon, bago matulog, chinecheck yung FB. Chinecheck yung Twitter. At tingnan mo kung ano ang laman ng isip mo, ng puso mo, ng buhay mo buong araw. Baka cellphone, baka laptop. I'm telling that to myself. Kasi I catch myself doing that. Kaya nga pag ako nagdadasal sa altar ko, kinakabahan ako. Baka palitan ko na yung mga santo ko ng cellphone at doon ako, cellphone, pray for us. Baka kasi doon na umiikot buhay natin. Are you listening to me? Who are you loving with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength? Baka yan ang mga pangalan ng mga Diyos mo. Ayan na yung mga, mula kay Instagram hanggang kay YouTube. O eto pa, last na lang. Check lang tayo. Kasi baka sabi natin, hindi marami Diyos ko, isa ang Diyos ko. Ito ang pinakabantayan nating Diyos.
Diyos-Diyosan. Tanong nyo, ano? Actually, hindi ano sino? Ito. Sarili. Ay, teka ha? Kailangan maniwala ka sa sarili mo. Tama yung I believe in me. Dapat may tiwala ka sa sarili mo. Paano maniniwala sa yung tao kung ikaw mismo walang tiwala sa sarili mo? Kailangan, you believe in yourself. I give motivational and inspirational talks. Maniwala ka sa sarili mo. Amen? Pero ito lang ang bantayan nyo. Huwag kang maniwala sa sarili mo lang. Gets nyo? Naniniwala ka sa sarili mo na hindi ka na naniniwala sa mga magulang mo. Ay hindi, mayroon na akong sariling isip. Baka maganda yung sinasabi ng magulang. Hindi ka na naniniwala sa mga elders mo. Hindi ka na naniniwala sa sinasabi ng Diyos. Uy. Napakahirap mabuhay sa mundo ngayon. Kanya-kanya ng paniniwala, kanya-kanya ng karapatan. Ay, basta ito, karapatan ko. Ito ang paniniwala ko. Kaya lagi ko sinasabi, mahalaga yung rights mo. Pero di ba mahalaga din yung to do what is right? Baka kasi doing your rights may be already wrong with the teaching of God. Ay, hindi. Iba yung salita ng Diyos, iba yung paniniwala ko. Ingat tayo dyan. Lalong-lalo sa mga kabataan, turuan natin. Turuan natin maniwala sila sa sarili nila, pero maniwala pa rin sa mga taong dapat nilang pakinggan. Amen? Mga magulang, mga teachers, mga pare, mga mother, mga pastor, mga nagtuturo at makinig sa salita ng Diyos. Hindi lang sa dikta at salita ng mundo o ng sarili. Kaya uulitin ko, the Lord is one, sabi ng Shema. One nga ba ang Diyos natin? O marami ng kaagaw ng ating mind, heart, soul, and strength. At bakit pamilyar yan? Bakit pamilyar itong Shema? Kasi ang Panginoong Jesus, ayan, nung bumaba na siya, minsan siyang hinamon. Ano ang pinakamahalagang batas? What's the most important law? Matalino yung nanghamon sa kanya. Alam niya na may 613 laws sa Torah. Mga nakikinig doon, Jews, mga Hudyo. Wala pa namang Kristyanismo noon Ang Bible nila noon, yung law ni Moses. Hinamon na si Jesus. Ano pinakamahalaga dyan? It's a trap. Di mo 613 yun, mamimili lang si Jesus. Ang galing ni Jesus. Ang sinabi niya, ang pinakamahalaga, love God with all your heart. Next slide, please. The most important one, answered Jesus, is this. Hear, O Israel. Whoa! The Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. What is he saying? Now you know. It's the Shema. Kaya yung mga nakikinig na Hudyo, galing talaga nito. Kung pilosopuhan din lang, walang makakasabi sa mali ka. Hindi, lahat sila sagado sa kanila yun. Ang galing ng Panginoong Jesus. Yan ang pinakamahalagang batas. Pero ito ang Panginoong Jesus, ito siya. Pinalawig pa niya yan. Yan ang Kristyanismo. Kasi yung Shema is a rich word. It's a dynamic and robust word. It just doesn't mean hearing. It also means obeying. It means continuous listening. Ano ba sinasabi nito? Mayroon bang dinadagdag? Mayroon bang binabawas? Mayroon bang nababago? Keep listening because loving God is a relationship. And a relationship is an ongoing process. Parang kayong mag-asawa, kayong mag-best friend. Nagtatagal yan, may mga nababagong dynamics. Kaya may dinagdag si Jesus. Galing niya. Biglang sinabi niya, the second is this. Uy, may second siyang dinagdag. Ano yung dinagdag niya? Love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Ang galing na naman niya. Alam niyo bakit? Galing sa Leviticus yan Kung naaalala niyo yung aral natin ng Leviticus, isang buong chapter about loving others. Walang saktong nakalagay na love your neighbor as yourself. Wala. Pero sa 10 Commandments, yan yung sinasabi kong, ano sinasabi ng 10 Commandments? May sinasabi yan Ang linaw sa 10 Commandments, love God above all. Tama? Pero ano yung sinasabi ng 6 hanggang 10?
Yung 4 hanggang 10, honor your father and your mother. You shall not kill. You shall not steal. Para kanino yan? Para kanino? Others. So ang galing ni Jesus. Sinamarize niya yung pinakahahawakang batas ng mga Hudyo. Love God, love others. Boom! Doon nakabatay ang batas. Yun ang compass natin for our decision making. And it's not just a law in the Old Testament. It's a teaching for all eternity. Galing, no? Ngayon, mas naintindihan natin yung love God and love others. Haba pala ng hugot nun. In fact, kung bubuodin mo yan, isa lang talaga yung commandment dyan. Ano yung common doon sa dalawa? Ano yung common? Parang math, elimination. Love. Love. Love is the commandment because God is love. And when you have love, where there is love, you are home. Bago ko tawagin si Brother Tony, ito ibig sabihin ng love at home. Bago tayo magmahal o habang tayo nagmamahal sa labas, ang una dapat pagmamahal sa tahanan. Kaya tingnan nyo, ang tawag, tahanan. Yung bato, bahay. Pero yung kayo nando doon, tahanan. At saan galing ang tahanan? Tahan. Nananahan ka. Hindi boarding house. Kakain ka lang, tutulog, aalis ka na. Katunayan, ang ibig sabihin ng tahan, pag may batang umiyak, anak, tahanan. Tahanan. Tumahan siya, pumayapa, siniyakap siya ng nanay niya, niyakap siya ng tatay niya. Yun ang tahanan. Pero ang tahanan, hindi lugar. Oo, gusto natin yung bahay natin. Home is at a place. Home is where there is love. There is peace. There is joy. There are your loved ones who love you unconditionally. And when there is love, there is home, there is God. Brother Tony Valenzuela. Grabe nagsisimula pa lang tayo. That's just the start. We're gonna dive deeper into God's Word. Ang ganda ng ating series. This is our new series to wrap up the first 5 books of the Bible, Torah. Pero Deuteronomy is the last book. The question we need to ask ourselves is this: Lord, how do you want me to love you in my state of life today? That's the important question we need to ask ourselves ngayon. Kung saan ka ngayon, kapatid? Are you in your single life? Are you in your married life? Are you a young professional? Are you a student? The question is, kung saan ka ngayon? Lord, how am I loving you in my state of life today? Because this is the context that we need to understand kung saan ang mga Israelites ngayon sa Deuteronomy. And to give us an overview kung ano yung laman ng Deuteronomy na ito, we have 4 points. Ilan? 4 points na medyo magiging technical tayo, so please bear with me. But the deeper we go into this, makita natin kung anong talaga ang message ni Lord para sa atin in our state of life today. Number 1, Moses repeats some of the old laws mentioned in Exodus. At alam natin yan yung 10 Commandments, di po ba? Inulit niya uli dito sa Deuteronomy. Number 2, Moses talks about what those old laws looks like when applied to this new time and place. Tandaan natin, if you recall our past series, Wilderness, nung nasa disyerto ng mga Israelites, ilang years sila sa disyerto? 40 years. Ang tagal. At may purpose din bakit 40 years. So syempre naiba yung konteksto nila nung binalikan nila yung border kung saan sila napapasok na sa Promised Land. Tandaan natin, if you recall, the first generation ng mga Israelites, nandun na sila. They were about to enter to the Promised Land. Nag-send sila ng mga espiya. Pero they themselves decided, di natin kaya to. Nakakatakot. Sakupin yung mga tribes nandun sa Promised Land. So they rebelled against God at dun sila umikot sa disyerto for 40 years. Ngayon, nakabalik na sila uli sa border ng Promised Land at bagong generation na. So,
yung mga dating laws, paano na ma-apply sa bagong generation ngayon? Yan ang makita natin sa Deuteronomy. By the way, itong Deuteronomy, I hope mamaya po pag uwi nyo, mababasahan nyo, no? At least one chapter every day para makaka-relate tayo mas lalo every time we attend dito sa Sunday. Okay lang po ba yon? Yan. And I promise you, it will be a wonderful journey with the Lord, not just with us here in the feast. Amen? Number 3, Moses also gives new laws for the promised land. Dahil papasok na sila. And for sure, eto na. This is the moment. Pakisabi sa katabi, this is the moment. Papasok na sila sa promised land and they're not going to hold back. So there will be some new laws para sa bagong generation na ito. Number 4, Moses gives his blessing to the new leader who will take his place. At sino naging new leader? Yes, si Joshua. Di ba si Moses hindi siya nakapasok sa Holy Land? Di ba? Nagkasala si Moses eh. And may purpose naman po yun si Lord, no? Kailangan may new leader, new generation, new leader. Di ba? Ito na. But I have a warning for you. Kumbaga, busina. Warning. When you read Deuteronomy, it can be confusing. Why? Because si Moses, may mga speeches siya to the Israelites eh. Kagaya ng ganito. Nagpe-preach din si Moses eh. And medyo confusing siya. Why? Because Moses would talk to the new generation, itong bagong henerasyon, ang sinasabi niya, parang naghugas siya. You rebelled. You sinned. You went against the Lord. Ganon siya. Kayo, ang nagkasala. Pero saglit, Brother Tony, who is Deuteronomy speaking to? Bakit ganun mag-judge si Moses? Ganun ba? Ganun ba siya maghusga? Bagong generation naman ito eh. Nawala na, namatay na yung old generation ang nag-rebel kay Lord. That's what we're going to talk about today. Who is Moses dito sa Deuteronomy talking to? Answer? Do you want an answer? Deuteronomy was speaking to all those returning to God. Konting hint lang, that's why our new series dito sa Deuteronomy is called Dear Prodigals. Pakiulit, Dear Prodigals. Saan nyo narinig yung salitang prodigals uli? Ayun, prodigal son. Alam natin yung prodigal son, di ba? Talagang he was close to the father, pero nagbulakbol. At bumalik siya. Ganon din ang mga Israelites. It just so happens that kailangan may bagong generation para makabalik sila at makapasok sila sa Holy Land, sa Promised Land. Make sense? Ayun, di ba? Talagang Bible study tayo, ha? Di ba, lumalalim ng kaalaman natin, hindi yan basa-basa lang, di ba? Oh. Pero just to give you a clear, broad stroke perspective, who Moses is talking to, eto, we have 3 audiences. First audience, syempre, nababanggit ko na. The second generation of Israelites who were at the doorstep of the Promised Land. Nandyan na. Isang hakbang lang, nandyan na sa Promised Land. Pasok sila sa Jordan River. Second audience, the Jewish exiles in Babylon who were waiting to go back to the Promised Land. Brother Tony, confusing na ito. Ayun, i-clarify ko ha. Kasi ang Deuteronomy, yes, ito yung mga salita ni Moses. Pero because during that time, nung buhay pa si Moses at papasok ng mga Israelites, walang masyadong mga scribes nagsusulat doon. Walang secretary si Moses na, okay, lahat, Walang ganon. So it took time, it took generations. Lahat ng mga salita ni Moses, lahat na nangyayari is brought down by word of mouth. So 900 years after pumasok ang mga Israelites sa Holy Land, 900 years after they occupied the Promised Land, pumasok ang mga Babylonians. Kung familiar sa inyo si King Nebuchadnezzar, familiar po ba sa inyo? Dahil sinakop ni King Nebuchadnezzar, mga Israelites, yung promised people, at na-exile sila to Babylon. And Babylon, kung saan ang Iraq ngayon, Mesopotamia dati. O, di ba? May history lesson pa tayo. So, the Jewish exiles in Babylon, 900 years after, nung pagpasok ng mga Israelites to the Holy Land, doon natapos pa lang yung Deuteronomy at sinulat at nakompleto na. Hi. Hello. Nakita niyo na po yung picture ng history ng mga Israelites?
So that's why nung tinapos na yung Deuteronomy, it was the second audience, yung mga nasa exile na din. Dahil nagkasala sila, hindi sila sumunod sa yapak ng Diyos, sa mga sinasabi ng propeta, na-exile sila, nalayo sila sa kanilang promised land. Third audience, eto na. Siyempre, na-exile ang mga Israelites. Pero yung sunod na hari, hindi na si King Nebuchadnezzar, si King Darius, yung bagong Babylonian king, pinayagan niya yung mga Israelites, mga Hebrews, na nasa exile in Babylon, na makabalik na sa promised land, na makabalik sila sa Israel. So that's the third audience. The Jewish exiles who are now back in Israel, but disappointed. Bakit disappointed? Dahil sobrang tagal na wala sila sa Holy Land, sa promised land nila, no? Siyempre, yung mga nandun, hindi nila na-treasure, hindi naging sacred yung land na yun eh. Sinira nila yung mga holy sites, yung mga kung saan yung temple, gano'n. So nung bumalik na talaga yung mga Hebrews, parang, ito bang promised land natin dati? Parang dati, may nakatayong ditong altar, dito wala na. So na-disappoint sila. Nakabalik, pero disappointed. So parang naulit nung nangyari, nung una, nung pumasok ang mga second generation sa promised land. Clear? Pero ito, I'm sure you'll also be asking this question when you read Deuteronomy. Was Moses also speaking to the dead, first generation, who refused to enter to the promised land? Ako, and scripture scholars also says this is intentional. It's intentional na ganito ang salita ni Moses na you rebelled, you sinned, you transgressed against the Lord. Answer uli, Deuteronomy is speaking to all of us. Pakisabi sa katabi, sa'yo kinakausap ang Deuteronomy. Sa'yo, to you, to us. Because hindi po ba yung journey ng mga Israelites ay journey din natin? Because we too don't enter into God's plans. We too insist on our own ways. Mas pinipilit natin yung gusto natin, na gusto natin mangyari, but we don't understand that the Lord has other plans for us. Baka ang gusto sabihin ni Lord sa'yo, saglit lang, anak, hintay lang, konting pasensya, darating din yan. But we also want to be in full control of everything. Tama? Especially when there are situations that we don't have full control of. And we want to choose for ourselves what is right and what is wrong. Hindi ba ito ang sitwasyon din ni Adan at Eva? From the very beginning pala, ganun pala tayo ang tao. We want to be in full control, and so we decide for ourselves kung ano yung tama at mali apart from God. When in fact, dear friends, that's our message for today. God wants you to come home. Pakisabi sa katabi, God wants you to come home. And Deuteronomy speaks to all of us, tayo, mga prodigals, every person who wants to come home. And to wrap up with our powerful punch message, let's welcome back Brother Alvin Barcelona. Napakahalaga nung sinabi ni Brother Tony, lalo na dun sa exile if you followed it. So we need to conclude this talk by advancing from Deuteronomy to the time of Jesus when He gave us this parable of all parables, especially that our talk today is titled, Come Home. I'm sure everyone is familiar with the parable of the prodigal son. Alam niyo na yung kwentong yan. Tungkol sa tatay na hiningi nung ikalawang kapatid, yung kalahati ng mana niya, at ang nakakagulat, binigay nung tatay kahit buhay pa siya. Diba? Kung ako yung tatay na yun, buhay pa ako, hiningi yung mana. Grabe. Pero nilustay lang nung kanyang anak, hanggang sa naubos, napunta siya sa pabuyan. Hanggang sa doon siya natauhan, umuwi siya at sinalubong siya ng ama. Ngayon, gusto kong dalhin nyo to sa konteksto ng Deuteronomy. Kasi parang mas lumalim. Nung kinikwento ni Jesus yan, iyakan yung mga nakikinig sa kanya. Bakit? Tanong nyo bakit? Sila yun eh. Sila yung parable of the prodigal son. Dahil sila nga yung, sabi ni Brother Tony, na exile. Ibig sabihin na exile, napunta sila, nasakop sila
ng ibang kapangyarihan. Parang tayo, nasakop ng mga Kastila, ng mga Hapon, ng mga Amerikano. Sila din. Tapos tinanggal sila sa kanilang bayan. Napakalalim at masalimuot ang kasaysayan ng bayan ng Diyos na Israel. Kaya nung kinikwento ni Jesus ito, naalala nila, tayo yan. At nilagay ni Jesus yung anak na yun sa babuyan. Diba? Ito yun, no? So he went and hired himself out to one of the citizens of that country who sent him into his fields to feed pigs. Again, di ba, sa mga patas nila noon, marumi ang baboy. At ang nag-aalaga lang ng mga baboy o kumakain ng baboy ay mga Gentiles. Ibig sabihin, hindi Hudyo. Kaya naalala ng mga nakikinig, tayo yan noon, yung mga ninuno natin napunta sa Egypt. Napuwersa tayong tumira sa mga taong kakaiba sa atin. Na-exile tayo sa Babylon. Kaya yung iyak nila doble. Iyak nila sa kwento, tsaka iyak nila na nakarelate sila. Pero tayo, anong sinasabi nito ngayon sa atin? Ayan na. No? So what is the Lord telling us now? Hindi naman tayo mga Hudyo. Hindi naman tayo na exile. Ang kwento niyan ngayon para sa lahat. Yan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos eh. Pwede noon, pwede ngayon, totoo noon, totoo ngayon. Kasi yung ending niya na nakakamangha eh. Ano yung ending ng parable of the prodigal son? But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion, ran and embraced him and kissed him. Lagay niyo ulit sa konteksto ng Hudyo yan. Kahit nga sa Pilipino eh. Bigyan mo anak mo, suwail, inubos ka lahat ng yaman mo. Tapos bumabalik, kung ikaw tatay niyan, di ba, kung telenovela yan o mga teleserye yan, bumalik ka pa, nasa ng yaman ko, walang hiya ka, pagbayaran mo yan kung ano-anong kadramahan. Ito, tingnan nyo ha, malayo pa lang yung anak, yung tatay, tumakbo. At hindi tumakbo para batukan, bumalik ka pa, hindi. Anong sabi? Ran, kissed, and embraced him. Wow! Are you realizing this? Bago yan, saan galing yung anak? Saan galing? Babuyan. So yung baho ng babuyan, yung amoy, yung dumi, dala-dala niya. At yung dala-dala niyang dumi at baho at putik, yun yung niyakap ng ama. Yun yung hinalikan niya. Kaya nga yung anak iyang hiyain, nag-prepare pa ng script, hindi na ako karapat-dapat. Hindi pa niya natapos yung script niya. Sinabi ng tatay niya, sa mga alipin, labas kayo. Sutan niyo, sing-sing ang anak ko. Sutan niyo ng coat. Sutan niyo ng sandalyas. Malalim ang kahulugan yan. At ipagpiesta niyo anak ko. Gabi, suwail, pinagpiesta. Dahil ang anak ko nawala, natagpuan. Umalis, bumalik. Lalong nag-iiyakan yung mga Hudyo. Dahil feeling nila marumi sila, pero tinanggap pa rin sila ng Diyos. Bakit? Kasi yung mga Hudyo, numero unong titigas ng ulo eh. O naalala nyo, niligtas sila sa Egypt. Di ba? At sabi nila, yay, malaya na kami. Tinawid pa sila ni Moses sa dagat. Yay, malaya na kami. Praise God, praise God. Tapos umakyat lang si Moses sa Sinai, nakapag-usap sa Diyos. Pagbaba ni Moses, ano ginagawa nila? May bago ng Diyos. Baka. Ginto. Titigas ng ulo eh. At throughout doon sa 40 years, kaya sa nagtagal, mga reklamador. Diba, sabi ko ang kwento sa inyo, niligtas-ligtas pa tayo ni Moses, gutom naman dito, walang tinapay. Ang Diyos, paulan ng tinapay. Yay! May tinapay! Hindi nagtagal, may tinapay nga, wala naman palaman. Kung ako yun, pinaulanan ko ng mga peanut butter sa garapon yun, palaman eh, paano kabukol-bukol yun eh. Niligtas mo na't lahat. Pero ang Diyos, kita nyo, kahit ano, tigas ng ulo nila, ay, padala ng mga pugo, yung mga ibon, yun na naging karne nila. May tinapay, may karne. Gabi. Nung nakain na sila, may pagkain. Wala naman tubig. Galit ni Moses, tinuktok niya yung bato, lumabas tubig. Pinag-usapan natin yan. Mo, spoiled. May tubig, may tinapay, may karne. Madilim naman sa gabi. Gabi, nagpadala Diyos ng apoy sa gabi, sa umaga naman, init. Reklamador talaga. Padala ang Diyos ng ulap. Pero ano sinasabi ko? Sa kabila ng pagka-stubborn, sa pagkabila ng katigasan ng ulo ng Israel, ang Diyos, tinatanggap sila palagi.
Niyayakap sila palagi. Kung gaano ka-stubborn itong mga Israelites, ganun ka-stubborn ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo tatalikuran, kahit galing pa kayo sa babuyan, tatakbo ako para yakapin kayo. Alam nyo, ang number one na dahilan kung bakit hindi tayo makabalik sa Diyos, hindi naman yung katigasan ng ulo eh. Sooner or later, matatauhan din tayo tulad ng prodigal son eh. Gugutumin din tayo eh. Sabi ng mga Bible scholar, kaya umuwi daw yung prodigal son, gutom na siya eh. Kaya sabi niya, uwi na ako sa tatay ko. Ang number one daw na dahilan kaya hindi tayo makabalik sa Diyos, ito. Akala natin hindi na tayo mahal ng Diyos. At madalas yan ang reinforce sa atin ng bata tayo. Hala, pag bad ka, hindi ka na-love ni Jesus. Yan ang kasinungaling ang binebenta sa atin ng kalaban, ng demonyo. Makasalanan ka, marumi ka na, galing ka na sa babuyan, hindi ka na makakabalik sa Diyos. Kaya pag may inaaya kayo, lika magsimba tayo, hindi, masusunog ako dyan. Kaya kwento ni Jesus to eh. Hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa atin, na namimiss na niya tayo, pero nag-aalanganin tayo, tatanggapin pa kaya ako ng Diyos? Paulit-ulit na ako sa mga katigasan ng ulo ko. Balik ako ng balik sa kasalanan ko. Tatanggapin pa kaya ako ng Diyos? At ano sabi ng Bible scholars, bakit tumakbo yung ama? Bakit niya nakita yung anak sa malayo pa lang? Tanong niyo bakit? Ibig sabihin kasi yung tatay, naghihintay. Mula nung umalis yung kanyang anak, wala daw ginawa ang tatay na yan, kundi magtanong, eto na kaya yung araw na babalik na ang anak ko? Kaya nung malayo pa lang nakabalik, takbo siya kagad. Welcome home. Matagal na kitang hinihintay. Tapos, hindi ako karapat-dapat, hindi ako karapat-dapat. Anak kita. Mahal kita. Sapat na yun para bumalik ka sa ating tahanan. Father in heaven, we thank you. We know that we can never outdo you in your generosity. Ikaw ang unang nagbigay, ikaw ang unang nagsakripisyo. At ngayon, tumutugon din kami sa sakripisyo na magbigay ng aming parte ng aming kinita, parte ng aming biyaya. Binabalik namin sa iyo ang galing sa iyo at alam namin ito'y babalik sa amin ng siksik, liglig at umaapaw sa maraming paraan. Kagalakan, kagalingan at ang ligaya na kami ay nakatulong sa iba. So we give with smiles on our faces and joy in our hearts. We give to the Lord in Jesus' name. Amen.
Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.